Nakuhanan sa isang viral na video, usap-usapan na posibleng ito ang tangkang pagpatay kay Putin kasabay ng mga pag-uusap na sinusuportahan ng Estados Unidos upang wakasan ang digmaan ng Russia sa Ukraine. Samantala may lumalabas na ulat na lumalala ang kondisyon ni Russian President Vladimir Putin. Totoo nga bang may malubhang karamdaman siya at malapit ng mamaalam? Kung bumagsak ang kanyang kalusugan, paano nito maaapektuhan ang Russia at ang nagpapatuloy na digmaan sa Ukraine? Sa kabilang banda, North Korea naman ay nagpadala na ng 3,000 sundalo upang tulungan ang Russia. Senyales na ba ito ng paghina ng puwersa ng Moscow? Yan ang ating aalamin. Nakuhanan sa isang viral na video, usap-usapan na posibleng ito ang tangkang pagpatay kay Putin kasabay ng mga pag-uusap na sinusuportahan ng Estados Unidos upang wakasan ang digmaan ng Russia sa Ukraine. Makikita sa video mga bystanders na nagtutulungan upang apulahin ang apoy na sinasabing nagsimula sa engine bay bago kumalat sa loob ng sasakyan. Habang may mga ulat na nag-uugnay sa pangyayari sa patuloy na tensyon kaugnay ng digmaan ng Russia sa Ukraine, wala pang opisyal na kumpirmasyon kung ito ay isang pag-atake. Ang kalusugan ni Vladimir Putin. Sa kabilang dako, may haka-haka at balita na lumalala ang kalusugan ni Russian President Vladimir Putin. Isang dating Kremlin insider at speechwriter ni Putin, si Abbas Galyamov, ang nagbunyag na ang matapang na leader ay nakararanas ng isang malubhang karamdaman. Matagal nang kumakalat ang mga teorya tungkol sa kanyang kalusugan mula sa Parkinson's disease hanggang sa cancer. Ayon kay Galyamov, ang kilos ni Putin noong 2022 ay nagbigay ng matinding indikasyon na mayroon siyang seryosong sakit. Isa sa mga pinakamatibay na ebidensya ay ang footage ng kanyang pulong kay Belarusian President Alexander Lukashenko matapos ang pagsalakay ng Russia sa Ukraine. Kitang-kita sa video na mahina ang kanyang paglalakad at nanginginig ang kanyang kamay. Mga sintomas na maaaring konektado sa isang stroke o neurological disorder. Kung totoo ngang may malubhang sakit si Putin, malaki ang magiging epekto nito. Kung bumagsak ang kanyang kalusugan, maaapektuhan ang kasalukuyang digmaan sa Ukraine. Kilala rin natin si Putin bilang isang makapangyarihang leader na may malakas na impluensya sa Iran, China at North Korea. Kung siya ay humina, maaaring magkaroon ng mas malalim na problema ang kanyang mga kaalyado. Posible ring ito ang dahilan kung bakit pumayag si Putin sa isang 30-day ceasefire. Bagamat may mga detalyeng kailangang plansahin, kailangang makipagnegosasyon ang Russia sa US upang gawing opisyal ang kasunduan. Samantala, nagbigay ng matapang na pahayag si Ukrainian President Volodymyr Zelensky. Ayon sa kanya, anumang oras ay maaaring mamatay si Putin at ito raw ay isang katotohanan. Si Vladimir Putin, 72 years old, ay matagal nang napapabalitang may iniindang malubhang sakit. Ang mga senyales gaya ng nanginginig na mga kamay, namamagang mukha, at mahinang pananalita ay nagdulot ng speculation na gumagamit pa siya ng body doubles upang maitago ang kanyang tunay na kondisyon. Habang umigting ang gyera sa Ukraine, nanawagan si Zelensky sa Estados Unidos na huwag bumitaw sa panggigipit laban kay Putin. Sa isang pulong sa Paris kasama si French President Emmanuel Macron, binigyang diin ni Zelensky na natatakot si Putin sa sariling lipunan sa Russia. Sa kabilang banda, habang tila umiikot ang mundo laban sa Russia, may isa itong matibay na kaibigan, walang iba kundi ang North Korea. Sa gitna ng tumitinding tensyon sa digmaan sa Ukraine, muling nagpakita ng suporta si Kim Jong-un sa kanyang BFF na si Vladimir Putin, ang tulong ng North Korea sa Russia. Ayon sa militar ng South Korea, nagpadala ang North Korea ng karagdagang 3,000 sundalo upang palakasin ang puwersa ng Russia sa labanan. Ang mga tropang ito na ipinadala noong Enero at Pebrero ngayong taon ay dagdag sa libu-libong sundalong na i-deploy na mula pa noong nagsimula ang digmaan. Sa kabila nito, halos 4,000 sa kanila ang naiulat na nasawi o nasugatan. Bukod pa rito, nagbigay rin ang Pyongyang ng malaking bilang ng short-range ballistic missiles at iba pang mabibigat na armas tulad ng howitzers at rocket launchers. Habang lumalalim ang alyansa ng North Korea at Russia, iniulat na naghahanda si Kim Jong-un para bumisita muli sa Moscow. Mas pinalakas pa ang kanilang relasyon matapos nilang lagdaan ang isang landmark defense agreement noong nakaraang taon. Nangako ang dalawang leader na magbibigay sila ng agarang tulong militar kung sakaling masangkot ang isa't isa sa mas malawak na labanan. Samantala, nagbabala ang Estados Unidos tungkol sa posibleng pagbabahagi ng Russia ng advanced space
at satellite technology sa North Korea kapalit ng suporta nito. Bukod dito, iniulat din na libu-libong container na puno ng bala at materyales para sa ammunitions ang ipinadala mula North Korea patungong Russia. Sa larangan ng teknolohiya, may speculation na tinutulungan ng Russia ang North Korea sa pagpapalakas ng kanilang military capabilities, particular sa paggawa ng mga drone na pinapagana ng artificial intelligence. Kamakailan, mismong si Kim Jong-un ang nanguna sa pagsubok ng mga bagong attack drones na may AI capabilities. Sa huli, mahalaga ang mga drones sa modernong labanan. Sa Ukraine, mula 379 drone attacks noong Mayo 2024, lumobo ito sa halos 2,500 pagsapit ng Nobyembre, isang patunay kung paano naging game changer ang mga drone sa digmaan. Mainit na usapin ngayon ang plano ng US Army na subukan ang kanilang Typhoon missile system sa Australia. Pero bakit sa Australia? May usap-usapan kasing ginagawa ito ng Amerika upang takutin ang China. Alam naman natin na ang Australia at China ay may alitan kaugnay ng kanilang teritoryo. Ilang beses na ngang nagkasubukan ang dalawang bansa. Pero ano nga ba talaga itong Typhoon missile system? Isa itong high-tech system na kayang tumira mula 500 hanggang 2,000 kilometro ang layo. Para itong napakalaking sniper rifle na kaya pa ring tamaan ang target kahit sobrang layo. Isa itong mobile, ground-based system na kayang maglunsad ng SM-6 missiles at Tomahawk cruise missiles. Ang sistemang ito ay nakakarga sa malalaking truck, kaya kahit saan ito dalhin, pwedeng umatake ng hindi madaling mahulaan. Dati, ginagamit lang ito sa mainland ng US, pero noong 2024, unang ide-deploy ito sa Pilipinas sa ilalim ng Salaknib exercise. Bagamat hindi ito ginamit para sa live fire test, sapat na ang presensya nito upang magdulot ng galit mula sa China. At ngayon, dadalhin pa ito sa Australia para sa Talisman Sabre exercise. Hindi tulad sa Pilipinas, dito sa Australia ay gagamitin ito para sa aktwal na live fire test, pagpapakita na tuloy-tuloy ang suporta ng Amerika sa kanilang mga kaalyado kahit pa nagpalit na ng administrasyon. Hindi na rin bago ang galit ng China pagdating sa military movements ng US. Sa isang pahayag, sinabi ni Lin Jian, tagapagsalita ng Chinese Foreign Ministry, na ang presensya ng Typhoon missile system ay isang geopolitical confrontation na nagbabanta sa seguridad ng buong rehiyon. Kasabay nito, patuloy na pinag-uusapan ang militarisasyon ng South China Sea. Habang iginigiit ng China na ito'y para sa kanilang proteksyon, tinututulan ito ng maraming bansa, kabilang ang Pilipinas. Ayon naman kay Defense Secretary Gilbert Teodoro, may karapatan ang Pilipinas at iba pang kaalyadong bansa na palakasin ang kanilang depensa laban sa banta mula sa China. Ano ang magiging epekto nito? Dahil mas malakas ang depensa ng mga bansang kaalyado ng Amerika tulad ng Australia, Japan at South Korea, maaaring mabawasan ang aggression ng China. Kung alam nilang may kakayahang lumaban ang US at kaalyado nito, baka magdalawang isip silang gumawa ng hakbang na maaaring magdulot ng giyera. Ngunit kung makita ito ng China bilang isang provocation, baka lalo lamang lumala ang sitwasyon. Posible ring palakasin ng China ang kanilang sariling sandata na maaaring humantong sa isang arms race sa rehiyon. Maliban sa military presence ng US, maaaring magkaroon ng bagong kasunduan sa pagitan ng mga bansa para sa collective defense. Ang Pilipinas, Australia, Japan at iba pang bansa ay maaaring magtulungan ng mas matindi upang tiyakin ang seguridad ng rehiyon. Ano ang masasabi mo sa mga mas lumalalang tensyon sa giyera? Totoo kaya ang kalagayan ni Putin? Ikomento mo naman ito sa ibaba. Huwag kalimutang i-like at i-share. Maraming salamat at God bless.